Mga katoto, every time na makita natin ang sikat ng araw, ito ay naghatid sa atin ng bagong pag-asa. Every morning brings a new blessing. Kaya sa hirap ng buhay, tanging magkaroon din ng pag-asa palagi. Pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos na tayo ay makaahon sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Pagkatapos namin dito sa Boulevard, didiretso na kami ngayon sa palengke para sa Painitan. Painitan in Dumaguete is a place usually within the city public market where you can enjoy hot chocolate or what we call sikwate and native delicacies, especially in the early morning. Dito na kami ngayon sa Painitan, kumbaga tinawag ito sa Bisaya, Painitan, na kung saan, ang ibig sabihin, lugar na kung saan dito kami kakain ng puto. Ewan ko sa Tagalog, ang puto ay iba. Ang puto dito ay malagkit na bigas at merong sikwate tawag doon, tsokolate. Tsokolate. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga sinasabi ko. So early in the morning, marami talagang tao dito kumakain at pati sa hapon. So this is a place na dapat wag mong kaligtaan na bisitahin pag napasyal kayo sa Dumaguete. So naka-order na kami and it's about time kami ay kakain na. Ito yung puto na mayroong sikwate sa ibabaw. So we're gonna try this one. I think first time ito ng mga anak ko na kumain ito. Guys, first bite. Hindi natin yung meron. Right mga katoto, we are here right now at Valencia. At ang pakay namin dito ay dito sa mga lugar ng Kalapate. Parang nasa Italy, Milan. Nung nasa Malaysia kami, yung mga Kalapate doon, mailap, hindi nalapit. Pero I think dito, lalapit daw eh. So ito na yung mga Kalapate oh. Magkano yan? 30 pesos, pwede din 3 for 50 with the human drone. With the human drone? Yes, Sige, magkano isa yan? 20. 20. Pwede din 3 for 50. Okay, sige. 50 na. Ayun, bibili tayo ng pagkain. Papakainin natin. With the human drone daw mamaya. Ajem. Kainin nyo. Sige. Ayan. Wala bang pupunta sa akin? Iganyan mo kamay mo. Iganyan lang. Ganyan ka lang. Ayan. 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 Ayan, sige. May video yan. I think mas maganda dito. Dito tayo. So ihagis ko ito at maglapit. Ayan, lumapit sa akin oh. Ayan oh. Ayan oh. Di ba? Di ba? I-spread mo yung kamay mo lang. Ayan o. Next destination ay ang Kataal World War II Museum. So ito yung gamit dati ng giyera ng mga Hapon. Itong jeep na ito, lumang-luma na. Mga antique na itong mga gamit na ito eh. I think yan yung mga lagay ng gasolina. Wow. Then ito yung mga bomba. Oh, wow. Oh. Yan, mga lumang-luma na oh. Sasabog pa kaya ito? Yan oh. Ang dami. Ang laki. Ito mga lumang granada. Sasabog pa kayo ito? I think hindi na. Of course, hindi na dapat yan. Safety na tayo. Dati meron kaming ganito sa bahay. Lalagyan ng gas dito yan. Ito yung gasera. Wow. Ito, iba't ibang mga uniform. Yan. Oh,
Ito yung baril ng mga Hapon dati. Ito ay bayoneta. Dito tinutusok nila yung mga tao. Ang dami pala nito. Ito yung dating mga ginagamit nila. Oh, yung mga plancha. Sa ilalim. Meron pa kami ganito dati. Nalala ko ito. Ikutin natin ito. Kukunan natin ng video. Binigay ko na dati. Saan yung ito? Pero natin yung number. Machine gun before. Ano pa ako? Ano? Kita. Ito yung mga turistang bungol. Mga ano, bala. Hot kiss. Ayan. Iba't ibang bala. Iba't ibang laki ng bala, oh. Oh, lumang typewriter. Oh, typewriter ba ito? I don't know. Basta typewriter yata ito. Wow. Ito naman, lumang mga radio. Lumang late na TV. Oh, dati meron kaming ganito. Really old items. Vintage items. Mga lumang helmet. Ayan, no? So, mahalaga din itong mga ganitong bagay na preserve para doon sa mga upcoming generations magkaroon ng idea on what happened during the World War II. And they could have the time or the opportunity na makita yung mga gamit during that generation. So, kung kayo ay gustong makakita ng mga gamit during the World War II, you can visit it dito sa Valencia. So, this is a commemorative bill. So, 2,000. This one. The value of that now is $300 US. Wow. 17,000. Jim, patingin. 27-year-old paper bill. Wow. Tunay na pera ito. Isandaan taon, kalayaan, 1898 to 1998. Kaya ang tawag ng salaping ito, centenaryong salapi. Nagkataon lang si Joseph Estrada, siya ang centenaryong presidente. So, if you're going to sell this one, See right? it into the light. Hoy! Meron talaga. Toong pera yan. Uy. Real. It's real money. Alam mo ko, Tijay. Pag, Paano kaya? pag binenta ngayon ito, sir, magkano na ito kayo ito? $700 or 17,000 pesos plus. Oh. Benta kay Boss Toyo. Alam mo, meron ako 100 Wow. pesos ni Lolo. May Ipakita Lola. ko sa inyo. Yung 100. Si Busto Kaya ano, Wala si Boss Toyo nito. Natin. magsisimula na. Pero si Boss Toyo, wala niyan. Wala niyan. I think, ikaw lang. Alright, so pupunta kami sa Sulfuric area at what an information that we got dito sa Kataal World War II Museum. So yung may-ari, talagang passion niya na mag-collect ng mga items during the World War II. Mga katoto, on the way kami ngayon sa Sulfuric Rock at napadaan kami dito sa Monkey Sanctuary. But unfortunately, wala kaming mga monkey na nakikita ngayon. Nandun na raw sa ibabaw ng bundok. Paano ka napunta dito, te? Ayun. So medyo mainit na kasi. Ako kami At auntie ko dito. nauuhaw yung mga kasama ko. They are the human monkey. Bumili ng buko. Those are the human monkey. Where's the leader of that human monkey? Here. Yan, yan. That's the leader. So, makakain. Iinom muna kami dito ng buko juice. And then right after dito, diretso na kami. Malapit na lang, siguro mga 3 minutes, marating na namin yung Sulfuric Rock. Alright mga katoto, next destination ay itong Sulfuric Rock or let's say yung bundok na umuusok ito sa gilid natin. The sulfuric vents, also known as the Mag-Aso Volcanic Steam Spring, are located in Valencia, Negros Oriental and have become a popular tourist attraction.
The vents emit thick sulfuric fumes that are easily visible from the roadside, creating a unique experience for visitors. Good morning mga katoto. Andito tayo ngayon sa Ocean 24, Caujocan, Valencia, Negros Oriental. So, dito sa likod na ito, dito na to yung geothermal plant. So, dito sa pool na ito, dito kami maliligo ngayon. Tara, let's go! Right mga katoto, ito yung tubig na nanggagaling sa bundok. Mainit, ang sarap sa katawan. Actually, meron pong 4 na pool rito. Ito ay medyo malalim. At yun, pambata yan. Ayun. Pambata. At meron pa isa doon sa ibaba. Ayun pa. Meron pa pala doon. Ayan. So, yun doon ay walang tubig. Wala pa. Yung pool na yun, na walang tubig. Para yung sa hindi marunong lumangoy. Yung hindi marunong lumangoy, doon sila sa walang tubig. At ito, pambata. Kaya, dito tayo sa pambata. Kahit tayo ay bata isip. Alright. Good morning mga katoto. So bago man kami lilipad pabalik Manila, ay dadalawin po muna namin ang puntod ni Mama, ni Papa, ni Dondon, ni Kuya Abet at saka ni Kuya George. So dito yan sa Memorial Park. 5 years. Ilang years na pong patay si Lola? Paano? 18. Ngayon andito na kami sa puntod ni Mama. At kasama ni Mama ay si Nong George. I-check mo yung Magkasama sila sa isang hukay. budget ng 23. And si Mama, my mom died year 2020, so 5 years na pala nakalipas. Nagba-Bible reading tayo noon. Tapos may nag-chat sa'yo. Yung Sino nag-chat sa'yo? Si Kuya Mark? Si Kuya Mark kasi pantay nun eh. 5%. Nag-chat si Kuya Mark na wala na si Lola. Lahat kami nag-iiyakan, si Daddy gato lang. After Bible study, sabi ni Daddy sa amin, Tapos lumabas muna kayo. yung 70%. Lumabas muna kayo. Terrace. So si Mama, ito yung masakit sa parte ko. Dahil nga inilibing siya na wala ako. Because it happened during pandemic. At wala talaga akong magawa. Kundi magpasalamat lang sa Panginoon sa buhay ng nanay ko. Because we were really been disciplined sa pamagitan ng nanay ko. At maraming mga aral na tinuturo niya sa akin. Even kung paano mabuhay na magsarili or to how to be independent sa buhay. At kasama niya dito si Nong George. Si Nong George ay asawa ng panganay naming kapatid niya, si Virgie. At isa pa ang pupuntahan namin, si Abet. So last puntod na bibisitahin namin ay puntod naman ng bayaw ko, si Abet. Asawa ito ng pangatlo kong kapatid na si Celia. Ayan. And he died also during the pandemic. So every time na dadalaw ko sa kanila ay hindi ko talaga mapigilan na mapaluha. At pag nalala ko yung mga gaano karaming hirap ang aking mga magulang at yung aking kapatid para maahon kami sa buhay. So really, I really thank for their life. I really thank for what they have done to us. Papa ko, ang daming sakripisyo para may angat ng buhay namin. My elder brother, did so many things sa aming pamilya. At yan, lahat hindi ko makalimutan. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, yan ay palaging nasa puso. I love them so much. I miss them so much. But that is the reality of life. Life will come to an end. Life
as an end, for it is appointed for a man to die once, matatapos ang buhay. Let's go. Alright mga katoto, back to reality. Pabalik na ako sa lupang pinagtatrabuhan mula dito sa lupang Sinilangan. Right, this is it. Back to Manila. Thank you sa buong pamilya. Salamat ng marami sa pag-asikaso sa amin dito, sa aming pag-stay. See you soon.